Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year rin po, Father. Ito ang unang misa ng bagong taon at tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa mga biyaya niya nung nakaraang taon at ngayon ay hinaharap natin ang bagong taon ng may pag-asa sa ating mga puso. Ang unang araw ng bagong taon ay dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ito ang pinakamataas na karangalan ng mahal na Birhen. Nadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos mismo sa katauhan ng Panginoong Hesus. Kaya siya ay tinawag na ina ng Diyos. Isinilang niya sa mundong ito ang Diyos na nagkatawang tao. Ang araw na ito ay araw din ng pandaigdigang pananalangin para sa kapayapaan. Kaya ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kaganapan ng kapayapaan na mula sa Diyos. Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, magbigay daan ito upang tayo rin magsikap na magkaroon ng kapayapaan sa puso natin, sa pamilya natin, sa ating mga pamayanan. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay Diyos na totoo at tao rin namang totoo na isinilang ng Birheng Maria bilang manunubos ng mundo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at liwanag nitong sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya,
ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy New Year uli sa inyong lahat. Sa unang araw na ito ng taon, pinaparangalan natin ang mahal na Birhen bilang ina ng Diyos. Ito ang pinakamataas na karangalan ng mahal na Birhen, na siya ay tawaging ina ng Diyos. Marami ang tumututol sa titulo na ito. Kasi nga, paano magkakaroon ng ina ang Diyos? Kaya yung mga kapatid nating hindi Katoliko ay tumututol sa titulo na ito. Para sa kanila, sobra naman. Tawagin ang mahal na Birhen na ina ng Diyos. Pero ano ba ang pinag-ugatan ng pagbibigay ng titulo kay Maria bilang ina ng Diyos? Ito'y may kinalaman sa paniniwala natin sa Panginoong Hesus. Kung siya ba ay Diyos o tao lamang. Merong panahon na maraming nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Kaya nanindigan ang ating simbahan sa pamagitan ng konsilyo ng mga leaders ng ating simbahan na panindigan yung paniniwala natin na ang Panginoong Hesus ay Diyos na totoo na nagkatawang tao. Kaya nga siya rin ay taong totoo. At si Jesus, nung siya'y magkatawang tao, hindi nahiwalay yung kanyang pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos niya, taglay pa rin niya, bagamat siya'y naging tao. Kaya ang dinala ng mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan ay hindi lang tao, kung hindi Diyos na naging tao. At ang isinilang niya sa mundong ito noong unang Pasko ay hindi lang tao, kundi Diyos na totoo. Kaya nga, bilang paninindigan sa paniniwala natin na si Jesus ay Diyos na totoo, kaya ibinigay ang titulo na ito sa mahal na Birhen, na siya ay ina ng Diyos, upang ipahayag sa buong mundo na tayo naniniwala na ang Panginoong Hesus
ay Diyos na totoo. Kaya yung titulo ng mahal na birhen, hindi ito para sa Kanya. Yung titulo na ito para kay Jesus. Naka-focus sa Panginoon, nakaturo sa paniniwala natin kay Jesus na Siya ay totoong Diyos. Kaya yung titulo, Ina ng Diyos, ay pagpapahayag na naniniwala tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang isinilang ng mahal na birhen sa mundong ito, siya ang pinakadakilang biyaya na isilang ng mahal na birhen ang ating tagapagligtas na Diyos na totoo at tao rin namang totoo, ang ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang pagkaina ng Diyos ng mahal na birhen, mabuting pagnilayan natin ang papel ng ina sa atin. Ang mundo kailangan ng ina. Kailangan ng mga katangian ng isang ina. Ang unang katangian ng ina, sa nanay natin nagmula ang buhay natin. Kaya ang unang katangian ng ina, tagapagbigay buhay. Nanay man tayo o hindi, pero sana taglayin natin ang katangian na tayo ay nagbibigay buhay sa kapwa natin. Maraming mga tao mistulang patay na sa kanilang kalooban. Mga taong nawawalan ng pag-asa, mga taong nawawalan ng kahulugan sa buhay, mga tao na pinagkaitan ng pagmamahal. Kaya maraming mga tao ngayon depressed, maraming mga tao walang direksyon, mistulang mga patay. Kailangan ng mga tao na katulad natin na magbigay buhay sa kanila. Ang unang hakbang para makapagbigay buhay tayo, yung magmahal tayo sa kapwa natin, magmalasakit. Pagka alam nating may nagmamalasakit sa atin, nabubuhay tayo sa ating kalooban. Pag alam natin may naniniwala sa atin, na merong nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, nabubuhay tayo. Ganon tayo maging. Kaya tulad ng ina na hindi lang nagbibigay buhay physically, ang nanay nagbibigay buhay sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. At lalo na sa mga panahon na pinanghihinaan ng loob ang anak, yung nanay nandiyan dyan para magbigay buhay, magbigay pag-asa. Ang mahal na birhen nagbigay pag-asa at buhay sa mundo nang isilang niya sa mundo si Jesus na tagapagligtas. At ang mahal na birhen sigurado nagbigay lakas ng loob din kay Jesus na kanyang anak. Dahil si Jesus bilang tao sigurado pinanghinaan din siya ng loob. Lalo na yung mga panahon na kailangan niyang harapin ang krus. Kaya nga nang naipako ang Panginoong Jesus, nandon yung nanay niya sa paanan ng krus para magbigay buhay at pag-asa sa Kanya sa pagtupad niya ng Kanyang misyon bilang ating tagapagligtas. Kaya yan ang unang katangian ng ina na sana taglayin nating lahat, tagapagbigay buhay. Ikalawang katangian ng ina, tagapakinig. Magaling ang mga nanay sa pakikinig sa kanilang anak, lalo na kapag meron itong pinagdaraanan mabigat sa kanyang kalooban. Yung nanay ay laging nakikinig. Sa mundo natin ngayon, marami ang hindi napakikinggan. Maraming mga tao ngayon, pakiramdam nila, hindi sila naririnig
at hindi napakikinggan. Maraming mga tao nawawalan ng pag-asa dahil walang gustong makinig sa kanila. Sana taglayin din natin ang katangian na ito ng pakikinig. Ang unang hakbang ng pagmamahal ay yung pakinggan mo, yung taong minamahal mo. Ano ba yung kanyang saloobin? Ano yung kanyang pinagdaraanan? Kaya yung pakikinig, importanteng katangian natin. Kaming mga pare, yan din ang dapat mahasa sa amin, pakikinig. Kasi yung pakikinig, mahalagang elemento o sangkap ng aming paglilingkod. Pag nakikinig kami sa kumpisal, talagang quality listening ang aming ginagawa. Lalo na pag humihingi ng payo ang isang tao. Kaya maging handa tayong makinig, lalo na sa mga kapwa natin, mga tao na hindi napakikinggan. Baka yung minsan mga kapamilya pa natin, yung napagkakaitan natin ng pakikinig. Di mo na napapakinggan yung asawa mo, di mo na napapakinggan sarili mong anak, hindi mo napakikinggan mga mahal mo sa buhay. Minsan, kailangan lang natin mapakinggan para magkaroon tayo ng lakas ng loob, harapin ang mga hamon ng ating buhay. Pinakahuli na katangian ng nanay, yung mapag-arugang presensya, yung presence. Yan din ay palatandaan ng pagmamahal. Yung mundo natin, marami dumaranas ng matinding absence. Marami ang nangungulila. Marami ang pakiramdam iniwanan. Lalo na yung mga pamilya na ang mga magulang ay nasa malayo. Maraming mga anak ngayon ay nakakaranas ng absence sa kanilang kalooban. Kasi nga dahil sa sitwasyon ng mundo economically, kailangan magtrabaho sa malayo ang magulang. Minsan naman kahit nandyan yung magulang, pero yung presence hindi maramdaman. Kaya kahit nandito tayo, yung mga dapat na arugain natin, hindi nararamdaman yung presence. Yung presence ay konkretong palatandaan ng pagmamahal. Pagmahal ka ng isang tao, magkakaroon siya ng oras na maging present sa iyo. Yan yung presence, yan ay patunay na minamahal tayo ng taong nagpapahayag ng pagmamahal. Minsan, I love you tayo ng I love you, pero wala naman tayo. Kaming mga pare, ang unang reklamo ninyo, nasan si Father? Laging wala. Kaya yung presensya mahalaga. Naalala ko yung lagi kong sinishare ito. Yung isang parishioner ko sa dati kong parokya, matagal na, sabi niya, Father, pag dumarating kami galing opisina, kasi maliit na subdivision yung aking parokya, yung simbahan nasa gitna ng open space. Lahat ng jeep at sasakyan dumadaan sa simbahan. At nakikita nila yung kwarto ko. Kaya pag umuwi sila sa gabi, alam nila kung nandun ako o wala. Pag bukas yung ilaw, ay ibig sabihin nandun ako. At sabi nitong parishioner ko, Father, pag umuwi kami ng opisina, nakakapagbigay ng konsolasyon sa kalooban na alam namin na nandiyan ka sa gitna ng komunidad. Nandiyan ka bilang yung spiritual na ama. Yung presensya mo ay nagbibigay ng consolation sa mga parishioner. Medyo na-touch ako sa sinabi niya kasi
mahalaga yung presence. Nasabi ko nga, yun lang palang presence ko, kahit hindi pa nagsasalita, malaki na ang impact sa community. Kaya ganon kahalaga ang presensya. Yung mga nanay natin ang nagturo sa atin at nagpadama ng kahalagahan ng presensya. Pag may sakit tayo, nanay ang hinahanap natin. Pagka tayo ay may problema, nanay ang hinahanap natin. Gusto natin, nasa tabi lang natin si nanay. Kaya yung mga wala ng nanay, nako malungkot. Pag nawala ang nanay, nako malungkot ang buhay. Nawala na yung presence ng isang ina. Kaya ang mahal na Birhen, inspirasyon natin sa pagiging always present. Kaya 2,000 taon na ang ating pananampalataya at simbahan, si Maria ay always present sa buhay natin bilang simbahan. Hindi lang siya ina ng Panginoon, naging ina rin natin siya, ina ng simbahan. Sa pamagitan ni Maria, na ilalapit din tayo sa kanyang anak na si Jesus. Sa araw na ito, ipagdasal natin ang kapayapaan at ito ang sumatotal ng kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng panalangin ni Maria at sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang Panginoong Jesus. Makadama nawa tayo ng kapayapaan sa puso natin, sa ating pamilya, sa ating pamayanan at sa buong mundo. Ipagdasal natin ang kapayapaan na tanging Diyos ang magkakaloob. Kaya sa inyong lahat, Happy New Year uli, maging masagana, magaan, maliwanag sana ang ating bagong taon. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng tao at mga pamilya ay magtamo ng tunay at panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magsikap para sa pangmatagalang kapayapaan
na nakabatay sa pagkilala sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya sa mundo naway patuloy na lumago sa paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat isa sa atin naway mapanatili ang Espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso, nang sa gayon tayo ay maging tagapaghasik ng kapayapaan sa ating paligid sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat sa buong isang taon naway lumapit kay Maria upang sa kanyang pag-akay ay higit tayong makalapit sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating italangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating umaasa sa ating panalangin, lalo ang mga may sakit at mga may pinagdaraan ng mabigat sa buhay. Alalahanin din natin at isama sa ating dasal ang mga intensyon ng mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin sa pamagitan ng online mass, pati na rin ang kahilingan ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon na aming Diyos, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mong ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan at kagalakan para sa aming lahat. Panatilihin mong nagkakaisa ang aming mga pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin. Sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong nagpupuri at naggagalak sa Diyos. Salamat sa Diyos.